Sa mga sandaling ito, galit na galit ang mga player ng Nanoa. Hindi napigilan ng isang miyembro na magmura laban sa dayuhang War God Guild dahil sa maduming taktika ng mga ito. Sumasabog sila sa galit dahil inatake ang kanilang mga kasamahan at ninakaw pa ang pinaghirapan nilang mga boss loot. Hindi rin nakapagpigil si Sister Hai. Habang mahigpit ang hawak sa kanyang sandata, tinawag niyang mga hayop ang mga umatake. Dismayado siya dahil masyadong duwag ang mga ito para lumaban ng harapan. Panay sneak attack lang ang alam kaya hindi sila makaganti ng maayos. Nabuhayan lang sila ng loob ng ayanunsyo ng isang miyembro na nagpadala na ang official forces ng tulong, walang iba kundi ang maalamat na si Shadow. Kampante sila sa lakas ni Shadow, at tiniyak niyang sa pagkakataong ito, mahuhuli na rin nila ang mga dayuhang salarin. Maya-maya pa, nagmamadali itong bumalik dala ang balita, dumating na raw si Shadow at ang mga opisyal sa pampang ng ilog, kung saan madalas silang nagtitipon para magtsaa. Pagkarinig nito, mabilis na tumakbo ang mga excited na players sa mga guhong kalsada ng lungsod patungo sa ilog. Sabik na silang makita ang sikat na player na dati ay pinapangarap lang nilang masilayan. Biglang bumaba mula sa langit ang dambuhalang skeletal dragon ni Shadow na si Osiris. Napatingala sa gulat at hanga si Sister Hai at ang isang babaeng opisyal, bakas ang takot at bilib sa kanilang mga mata dahil sa bangis ng epic grade mount nito. Ang babaeng opisyal na may mahabang itim na buhok, na kilala bilang A Wisp of Smoke, ay bumati kay Shadow kasama si Sister Hai, na siya namang nagpakilala sa Kozo Alliance. May napansing kakaiba ang opisyal. Sa sobrang taranta raw ng mga umatake sa pagtakas, hindi na nila nagawang kunin ang mga lifespan na nagkalat sa lupa. Kinumpirma ito ni Shadow at sinabing mabilis na umurong ang mga kalaban dahil alam nilang darating siya. Napagtanto niyang nabuko ang kanyang pagdating kahit pa naka-stealth siya dahil sa kanyang dragon. Dahil dito, hinuha ni Shadow na posibleng may nag-leak ng impormasyon, maaaring may traidor o espiya sa loob ng official ranks, o kaya naman ay may hidden class ang kalaban na may kakayahang eye-track siya. Inutusan niya ang opisyal na i-brief siya tungkol sa sitwasyon sa Nanoa. Ipinaliwanag ni A Wisp of Smoke ang takbo ng kapangyarihan doon. Ang mga opisyal at ang guild ni Sister Hai ang pinakamalakas na puwersa sa lugar. Tinukoy niya ang mga umatake bilang ang War God Guild, isang maliit na grupo na karamihan ay mga dayuhan. Inamin niya na nahihirapan ang mga opisyal na huliin sila dahil mayroon silang assassin na may high-level group stealth skill. Dagdag pa niya, dati naman silang mahinang grupo na puro pagnanakaw lang ang alam. Lumala lang ang sitwasyon nang dumating at sumama sa kanila ang mga tira-tirahan ng Black Dragon Guild mula sa Magic Capital. Simula nang magsanib puwersa ang dalawa, walang tigil na sa pagpatay ang War God Guild, at ang grupo ni Sister Hai na ang pampitong target nila sa araw na iyon. Pinag-isipan itong mabuti ni Shadow. Sabi niya, masyadong mahina ang mga miyembro ng Black Dragon para makagawa ng ganitong gulo ng mag-isa. Sigurado siyang may malalim na dahilan sa biglaang pag-aalsa ng War God Guild. Sumang-ayon ang opisyal at ibinahagi ang resulta ng kanilang investigasyon. Aniya, hindi normal ang motibo ng mga umatake. Pinapatay nila ang lahat, pati na ang mga low-level players, at madalas nilang iniiwan ang mga mahahalagang lifespan makatakas lang ng mabilis. Ipinaliwanag niya na dahil sa pabayang diskarte na ito, biglang tumaas ang kanilang kill value, isang penalty na naglalak sa kakayahan nilang mag-level up at nagre-resulta sa pagkawala ng lahat ng kanilang lifespan kapag sila ay napatay. Hinala niya na ang tila suicidal na taktikang ito ay konektado sa requirement ng isang hidden class, na tumugma naman sa teorya ni Shadow. Habang nakikinig, napaisip si Shadow sa mga konsepto ng laro tungkol sa pagpatay. Alam niyang kapag tumaas ang kill value ng isang player, hihinto ang progression nito, mawawala ang lahat ng gamit niya kapag namatay, at sunod-sunod na parusa mula sa system ang mararanasan niya. Habang tumataas ang kill level, lalong nagiging matindi ang mga limitasyon. Ngunit ang pinaka-nakakabahala para kay Shadow ay ang alaala na kapag umabot sa ganoong kataas ang kill value, malaki ang tsansang masummon ang Executioner, isang nakakapanghilakbot na demonyong may maraming braso. Kapag lumitaw na ang nilalang na ito, walang tigil nitong tutugisin ang player hanggang sa tuluyan na itong mabura sa laro ng habang buhay. Tahimik na napaisip si Shadow kung ang layunin ba ng War God Guild ay summon ang Executioner, bagaman hindi niya lubos maisip kung ano ang mapapala nila rito. Bukod pa rito, nababagabag siya sa kung paano nahulaan ng kalaban ang bawat galaw niya at nakagawa ng isang perpektong pag-atras bago pa man siya dumating. Hinalungkat niya ang kanyang mga alaala,
at doon napagtanto ni Shadow na ang diver class lamang ang may kakayahang makakita ng hinaharap. Ang tanging kilalang diver ay si Theodore, na siya mismo ang pumatay noong nagkaroon ng ambush sa eroplano. Isang nakakapangilabot na katotohanan ang tumama kay Shadow. Naalala niyang hindi niya pala ginamit ang espesyal na sumpa ng kanyang sandata para tuluyang burahin o bigyan ng permanent death si Theodore. Nahinuha niya na may isang tao mula sa bansang M ang may hawak ng isang rare item o hidden class na kayang gamitin ang mga patay, dahilan para manako nila ang kapangyarihan sa panghuhula ni Theodore. Desididong mahanap ang pinagmulan ng leak, tumingin si Shadow mula sa itaas ng kanyang dragon at nagtanong, "Wisp of Smoke, Sister High, nasaan ang hideout ng War God Guild?" Sinabi ni Wisp of Smoke na ang kanilang base ay isang underground factory na kung tawagin ay Blood Slaughterhouse. Binalaan niya si Shadow na huwag basta-basta papasok doon, dahil dati na itong nilusob ng kanyang mga tauhan ngunit nabigo sila. Nabakuran daw ito ng mga high-level traps na nagpapatagal sa kanila habang madali namang nakakatakas ang mga kalaban. Hindi na tinag si Shadow at kampanteng sinabi sa kanya na ituro ang daan. Aniya, para malaman ang motibo at kakayahan ng kalaban sa panghuhula, kailangan lang nilang pasukin ang base at kumuha ng kahit isang miyembro para ma-interrogate. Sa loob ng Blood Slaughterhouse, isang pasilidad na tila nagliliyab sa pulang ilaw ang aktibong binabantayan ng mga gwardya. Sa kailaliman ng lugar, isang lalaking may madilim na balat, may tribal tattoo, at nagbabagang pulang mga mata ang lumapit kay Zentil, ang pinuno ng Black Dragon. Tinanong ng lalaki si Zentil kung naging kapaki-pakinabang ba ang impormasyong ibinigay niya. Kinumpirma ni Zentil na tama ang intel, at inaming lumitaw nga si Shadow mula sa langit gaya ng hula. Kinilala niya na kung wala ang maagang babala ng lalaking may tattoo, tiyak na naubos na ang kanyang grupo. Nakangisi at nanlilisik ang mga pulang mata, binigkas ng lalaki ang orihinal na propesya ni Theodore. Binanggit niya ang pagdating ng isang tila pitch black na Dragon Knight, ang pag-atras ng mga mapapalad, at ang isang nagbabantang pulang bituin na bababa para paksain ang lahat ng kadiliman. Sabik niyang sinabi kay Zentil na ang unang bahagi ng propesya mula sa isang misteryosong Panginoon ay natupad na sa pagdating ni Shadow. Giit niya, kung makakaipon sila ng sapat na kill value, maaari nilang i-summon ang KSA Star para ubusin si Shadow. Habang nakatayo sa isang tila tuod na may benda kung saan dati ay nandoon ang kanyang binti, idineklara ng lalaki na hindi na matatakasan ni Shadow ang kamatayan. Naniniwala siya na kapag nawala na ang pinakamalakas na player ng Great Zia, wala nang depensa ang ibang puwersa, kaya madali nang mapamumunuan ng kanyang Panginoon ang mga elite ng bansang M para ubusin sila. Dala ng matinding puot, ikinwento niya kung paano sila itinaboy ni Shadow at ng mga opisyal ng Magic Capital hanggang sa hangganan ng Nano, at kung paano nila pinatay si Theodore. Ngayon, wala nang kawala ang kanilang grupo dahil sa walang tigil na pagtugis ni Shadow sa Nano. Namimilipit sa galit ang kanyang mukha habang nanunumpa ng paghihiganti para sa lahat ng kanyang paghihirap. Inisa-isa niya ang kanyang mga target, idineklara niya na kapag patay na si Shadow, ang una niyang bibiktimahin ay ang batang mangkukulam na may kulay rosas na buhok mula sa Sky Guild. Sinisi niya ang mga kakampi ni Shadow sa pagkawala ng kanyang braso at binti. Habang iniisip si Lin King, nangako siyang marahas na sasabunutan ang mga opisyal ng Magic Capital. Sa huli, nabaling ang kanyang isip kay Captain Eno, ang opisyal ng John High, at malagim na inilarawan ang balak niyang gawin dito kapag sila ay nanalo na. Napangisi ng madilim si Zentil at ang kanyang mga tauhan sa malagim na pantasya ng lalaki. Inamin ni Zentil na nakakaengganyo ang madugong pananalita nito, ngunit biglang sumeryoso at nagduda ang kanyang mukha. Tinanong niya ang lalaki, sabay turo sa isang butas sa loika ng kanyang mga sinabi. Dahil patay na ang diver na si Theodore sa kamay ni Shadow, hindi na sana sila dapat nakakakuha pa ng mga bagong propesya. Muling ipinahayag ni Zentil ang kanyang kawalang tiwala, hiningan niya ang lalaki ng patunay na totoo ang propesya at hindi lang ito isang panlilinlang para gamitin silang mga pain habang ang dayuhan ay tumatakas pabalik sa kanyang bansa. Napangisi ang lalaking may tato. Sinabi niyang naiintindihan niya ang pag-aalinlangan ni Zentil dahil dumaan din siya sa ganoon bago niya nakilala ang kanilang Panginoon. Para mapatunayan ang kanyang punto, naglabas siya ng isang magical card na biglang nagliyab sa pulang apoy. Habang sinasabihan ng nag-iingat na si Zentil na manood, idineklara niya ang kanyang kagarang pagbabalik sa bansang M. Inactivate niya ang card, at isang pulang spatial portal ang lumitaw sa itaas niya.
Nakilala ng isang kalbong miyembro ng guild na ang spell na iyon ay isa sa mga kakayahan ni Theodore. Sa gulat ng lahat, isang figurang nababalot ng madilim at nagbabagang enerhiya ang lumabas mula rito. Natigilan ang lalaking may tattoo, nakilala niya ang figure bilang ang Panginoong binabanggit niya kanina. Ang bagong dating, ang leader na may pulang mga mata, ay kinausap si Zentil habang may lumilitaw na kumikinang na asul na holographic screen sa harap ng pinuno ng Black Dragon. Tulala si Zentil sa screen. Ipinapakita doon ang isang live feed ng lalaking may tattoo na nasa Statue of Liberty na ngayon, kasama ang isang mensaheng nagpapatunay na nakabalik na ito sa bansang M. Habang nanunood, napaiyak si Zentil sa galit nang mapagtantong totoo ang teleportation magic na kayang tumawid sa mga kontinente. Ginamit ng leader na may pulang mga mata ang kanyang skill para makipagpalit ng pwesto sa lalaking may tattoo. Dahil sa maladyos na kapangyarihang ito, napaluhod si Zentil at ang kanyang mga tauhan. Nangako si Zentil ng lubos na katapatan sa misteryosong lalaki at nagmakaawang ibalik sila sa kanilang sariling bayan. Pumayag ang leader, ngunit may isang kondisyon, kailangan muna nilang i-summon ang Ominous Star at patayin si Shadow. Pagkatapos ay patago niyang ginamit ang kanyang Yin-Yang Harmony skill, isang malakas na emotional manipulation spell. Agad na tumalab ang mahikang bumabago sa isipan. Ang mga mata ni Zentil at ng kanyang mga tauhan ay nagningning sa isang panatikong pulang ilaw. Nilamon ng manipulated na galit, sabay-sabay silang sumigaw ng kanilang pagnanasang pumatay. Ngayon, sila na ang perpektong mga sunod Sunyeran sa plano ng leader. Samantala, sa labas sa ilalim ng maulap at mapulang langit, nakarating na si Shadow sa kanyang destinasyon kasama si Sister Hai at ang isa pang nano player. Napatingala sila mula sa isang mababang bahagi ng lupa na balot ng nakakapangilabot na pulang hamog. Itinuro ng player ang isang dambuhalang concrete bunker at sinabi kay Shadow na ito ang hideout ng War God Guild, ang Blood Slaughterhouse. Binalaan ng lalaking player si Shadow na mag-ingat dahil delikado at nakakalito ang pasikot-sikot sa loob ng hideout ng mga kalaban. Ipinaliwanag niya na sadyang pinapatay ng War God Guild ang kanilang outside barrier para akitin ang mga kaaway na pumasok. Kapag nasa loob na, haharapin nila ang isang maze na puno ng mga nakamamatay na bitag. Naalala rin niya ang isang nakaraang raid laban sa leader ng Black Dragon na si Zentil, kung saan marami silang naligas na tauhan dahil sa mga nakatagong bitag na ito. Itinama siya ni Shadow at sinabing wala talagang outside barrier ang hideout. Umaasa lang ito ng buo sa mga internal traps para sa depensa. Dahil alam ang panganib, tinanong ni Shadow ang pangalan ng player. Nagpakilala ito bilang si Unlucky Awang. Sa kabila ng kanyang malungkot na bansag, iginiit niyang swerte naman daw siya, kaya lang ay may kakaibang sumpa na laging nakabuntot sa kanya. Madalas daw mamatay ang mga team niya, nagwawala ang mga boss, at ang mga kasamahan niya ang laging nakaka-trigger ng mga bitag. Sinabi rin niyang ang opisyal na si A Wisp of Smoke ang nagpadala sa kanya bilang guide kapalit ng malaking reward. Galit na binanggit ni Sister Hai na sa totoo lang ay mahina ang War God Guild, pero dahil sa matibay nilang bunker at sa duwag na taktikang hit and run, naging imposible para sa mga autoridad na ubusin sila sa isang patas na labanan. Aktibo rin ang mga alarm sa loob ng base, anumang pagpasok ng pilit ay agad na magbibigay ng babala kay Zentil, sapat para makatakas ang leader ng Black Dragon bago pa man nila ito maabyutan. Hindi na bahala si Shadow at binaliwala ang kanilang mga alalahanin. Ibinunyag niya na ang mga ganitong hideout ay pinapatakbo ng isang central crystal. Kapag nakuha nila ang kristal na iyon, mapapasakamay na niya ang buong base, kaya mawawala ng matitirhan ng mga kalaban at magiging madali na silang talunin. Pinagsabihan ni Shadow sina Sister Hai at Awang na manatili na lang sa ligtas na bahagi ng talampas habang papasok siya ng mag-isa. Humakbang siya pasulong pero agad siyang pinigilan ni Awang. Nagboluntaryo si Sister Hai na samahan si Shadow, at nagbabala na hindi magandang ideya ang harapin ang mga nakatagong bitag ng mag-isa. Sumang-ayon si Awang at sinabing makakatulong ang karanasan ni Sister Hai mula sa mga naunang palpak na misyon. Tinanggap ni Shadow ang alok nito. Pagkatapos ay sinabihan ni Shadow si Awang na ayaw niyang masira ang misyon dahil sa kamalasan nito. Napahiya si Awang at ipinagtanggol ang sarili, biro lang daw ang kanyang unlucky name. Katunayan nga raw, ang pananatili niyang buhay sa apokaliptikong larong ito ang patunay na swerte talaga siya. Hindi na pinansin ni Shadow ang kanyang mga dahilan at hinayaan na silang sumama, pero nagbabala na kailangan nilang protektahan ang kanilang mga sarili sa oras ng panganib.
Masaya silang sumang-ayon, at sabay-sabay na tumalon ang tatlo mula sa talampas patungo sa bakana ng bunker na nababalot ng pulang ilaw. Samantala, isang malakas na system alarm ang umalangaw sa mga pulang pasilyo ng Blood Slaughterhouse, na nagbabala tungkol sa mga nanghihimasok. Tumangala si Zentil, ang leader ng Black Dragon, at naging seryoso ang mukha nang marinig ang babala. Nagtanong ang leader na may pulang mga mata kung anong nangyayari. Inakala ng isang tauhan na mga lokal na opisyal lang ang mga ito na bumalik para magpakamatay. Pero hula ni Zentil, si Shadow ang nanghihimasok. Napaisip siya kung kakayanin ba ng mga bitag sa kanyang base na pigilan ang sikat na player. Para makasiguro, nakiusap si Zentil sa leader na may pulang mga mata na gamitin ang kakayahan nitong makita ang hinaharap. Gusto niyang malaman ang magiging resulta para makapagdesisyon kung dapat ba silang tumakas o lumaban. Pumayag naman ang leader. Gamit ang ninakaw niyang kapangyarihan, naglabas siya ng isang kumikinang na pulang card at inactivate ang Omen of the Star God skill. Isang pangitain ang lumitaw sa itaas nila, ang eksaktong propesya na nauna nang nabanggit. Isang itim na Dragon Knight na darating, isang mapalad na tatakas, at isang pulang bituin na pupuksa sa kadiliman. Naguluhan si Zentil at napansin na ito ang parehong propesya na binanggit ng lalaking may tato kanina. Sinamantala ito ng leader na may pulang mga mata para manipulahin siya. Ipinaliwanag niya na ang mga pangitain ay nagpapakita lamang ng mga malalaking kritikal na sandali at hindi magbabago hanggat hindi pa nagaganap. Nakumbinsi niya si Zentil na dahil parehong propesya ang nakita, nangangahulugan itong magkaugnay ang kanilang tadhana. Dahil naniwala sa kasinungalingan, napangiti si Zentil. Kampante siyang naghinuha na si Shadow ang nanghihimasok na nag-trigger ng alarm. Habang nagliliwanag ang kanyang pulang aura, lalong lumaki ang bilib ni Zentil sa sarili. Buong pagmamalaki niyang idineklara na dahil pula ang kanyang kapangyarihan, tiyak na siya ang tinutukoy na mapanganib na pulang bituin. Sa paniniwalang itinakda siyang manalo, nagmayabang siya na mamamatay si Shadow sa isang masakit na paraan sa kanyang walang katapusang mga bitag, habang pinapanood ang kanyang tauhan na naglalakad patungo sa kamatayan. Sumagot ang leader na may pulang mga mata na nasa kay Zentil na kung paano niya gustong intindihin ang propesya. Sinabi niya na babalik siya sa tamang panahon at naghanda na sa kanyang pagtakas. Gamit ang isang special skill, naglaho ang leader at muling nakipagpalit ng pwesto sa lalaking may tato. Bumagsak ang lumpong lalaki mula sa pulang portal, at masayang sinalubong siya ng walang kamuwang-muwang na si Zentil. Napagtanto ng kinakabahang lalaki na wala na ang kanyang pag-asang makatakas, at ginamit lang siya bilang kasangkapan para makauwi ang kanyang Panginoon. Dahil bulag sa takot ng tauhan at dala ng sobrang excitement, inutusan siya ni Zentil na tulungan siyang patayin si Shadow, dahil lubos ang paniniwala nito na siya ang mapanganib na pulang bituin. Tinitigan ng lalaking may tato si Zentil ng may sindak. Dahil personal niyang nasaksihan ang hindi mapipigilang lakas ni Shadow, nagpanik siya. Napagtanto niyang nababaliw na ang kanyang pinuno para isiping kaya nilang patayin si Shadow. Samantala, lumapag ang tatlo sa loob ng malawak at industrial na Blood Slaughterhouse na napapalibutan ng makapal at pulang hamog. Pinatigil ni Sister Hai ang grupo at binalaan si Shadow na isa itong nakamamatay na trap room kung saan naligas ang marami sa kanyang mga tauhan noon. Habang hawak ang isang mapa, itinuro niya ang isang daan na binubuo ng mga kumikinang na asul na tiles. Sinabihan niya silang sundin ng maigi ang rutang iyon para makatawid ng ligtas at nagbabala na huwag tatapak sa kahit saan pa. Kampanteng naglakad si Shadow sa asul na daan at madaling nalampasan ang ligtas na ruta. Sumunod naman ang kabadong si Awang sa ilalim ng gabay ni Sister Hai. Nang makatawid na sila ng ligtas, nagtanong si Awang kung anong mangyayari kapag may nakatapak sa maling tile. Ipinaliwanag ni Sister Hai na may mga nakatagong spikes na biglang susulpot para saksakin ang sinumang magkakamali ng tapak. Para patunayan ito, naghagis siya ng isang mabigat na bato sa isang madilim at maling tile. Tumama ang bato sa tile na lumikha ng malakas na tunog. Sinundan ito ng isang nakakailang na katahimikan. Tinitigan nila ang bato, pero walang nangyari. Hindi gumana ang bitag. Tinanong ni Shadow kung sigurado ba siyang may mga bitag doon. Dismayado siyang nagpumilit na mayroon talaga, at sinabing 6 na beses na siyang napatay sa mismong silid na iyon. Para patunayang hindi siya nagsisinungaling, padabog na tinapakan ni Sister Hai ang mga madidilim na tile. Dahil naguguluhan kung bakit ayaw gumana ng anuman, humingi ng paumanhin si Awang sa kabaliwan ni Sister Hai, at iminungkahing magpatuloy na sila dahil mukhang sira naman ang mga bitag at ligtas daanan. Sa pag-aakalang ligtas na ang lahat,
Humakbang si Awang sa isang normal na tile. Agad na umalangaw ang isang malakas na click at nagliwanag ang sahig ng pulang babala. Dahil sa sumpa ng kamalasan ni Awang, marahas na bumuga ang mga itim at matatalas na spikes mula sa sahig. Nilampasan ng mga ito si Awang pero agad na tinusok si Sister Hai habang nagpapadyak ito sa malapit. Napanganga si Awang sa gulat, sumisigaw siya sa pagkalito kung bakit sa ilalim ng kakampi niya lumitaw ang bitag gayong siya ang nagkamali ng tapak. Agad na namatay si Sister Hai at naglaho na parang mga golden orbs. Habang hiyang-hiya na humihingi ng paumanhin si Awang sa kanilang guide, nanatiling kalmado si Shadow. Sabi niya, hihintayin na lang nilang mag-respawn at bumalik ang babae. Nang suriin ang bitag, nakita ni Shadow na hindi nagsisinungaling si Sister Hai. Ipinaliwanag niya na malamang ay binago ng kalaban ang settings ng mga bitag, kaya ang dating ligtas na daan ay naging nakamamatay na. Napagtanto niya na walang silbi ang mga lumang kaalaman sa pabago-bagong maze na ito. Inutusan ni Shadow si Awang na kunin ang mga orbs ni Sister Hai at lumabas na agad ng bunker. Samantala, pinapanood sila ni Zentil at ng kanyang mga tauhan mula sa isang nakatagong silid sa itaas. Nang makumpirmang si Shadow nga ang target, napangisi si Zentil. Pinagtawanan niya ang ideya na basta-basta na lang silang makakaikot at makakatakas sa kanyang bitag. Nang walang pag-aalinlangan, binalibag ni Zentil ang kanyang kamao sa isang malaking pulang button. Umalangaw ang isang malakas na tunog ng makinarya. Naging alerto sina Shadow at Awang nang biglang bumukas ang sahig sa ilalim nila. Isang dambuhalang trapdoor ang bumukas sa kanilang paanan, dahilan para mahulog ang dalawang player sa kailaliman ng base. Habang bumabagsak sa madilim na shaft, napasigaw sa takot si Awang. Pero si Shadow, nanatiling kalmado at inayos pa ang kanyang porma sa ere para paghandaan ang paglipag. Tumama sila sa ilalim. Bumagsak si Awang ng masakit sa kanyang likod, habang swabe namang nakatayo si Shadow. Nakulong sila sa isang madilim na silid na may mga pader na tila may bahid ng dugo. Habang bumabangon si Awang at dumaraing dahil sa dumudugong ilong, nakarinig sila ng static sa paligid. Lumingon si Shadow sa pinagmulan ng tunog. Isang malaking screen sa madugong pader ang biglang bumukas. Isang garalgal na boses ang narinig mula sa nakatagong speaker, na tila nagkukunwaring gulat at malugod na tinatanggap si Shadow sa kanilang tahanan. Nawala ang static at lumitaw ang isang live video ni Zentil na nakasuot ng isang nakakatakot na maskara. Sa isang ngiting katulad ng politikong bayad, ipinahayag niya kay Shadow na nais niyang maglaro ng isang laro. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.